Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan ang ating bida ay lumikha ng isang elixir para sa Lianshan stage expert ng Lu family na si Lu Jiaofeng at nang malunok nga ito ni Lu Jiaofeng ay muli siyang nakadama ng panibagong lakas kaya naman ito ay labis na natuwa sa ating bida. Sa atin ding nakaraan ay ang ating bida kasama ang Lu family ay nagtungo na nga sa Jingshi Canyon upang iligtas si Liang Kankan na kasalukuyang hostage ni na Guangxi ng Black Turtle Bio. At kung saan nga rin ay bigla na lamang may sumipa ng malakas kay Liang Kankan kaya siya ay napatumba. At iyon ay kagagawa ni Ox King Hercules dahil ayon sa kanya ay hindi pa siya nakakakita kahit kailan ng isang hostage na masyadong madaldal. At muli ring kinausap ng ating bida si Liang Kankan upang sabihin na wag na itong mag-alala pa sapagkat maya-maya lang ay magiging okay na rin ulit ang lahat. At tila nga sinalungat ni Guangxi ang sinabi ng ating bida na kung talaga nga bang muli ay magiging okay rin ang lahat sabay may inilabas din itong isang uri ng kanyang sandata. At ang sandatang ang ito ang ginamit ni Guangxi upang muling saktan si Liang Kankan dahilan upang may pumulanzat na dugo mula rito. At habang makikita nga na nahihirapan na si Liang Kankan ay nagawa pa rin niyang sabihin kay Guangxi na bakit hindi na lamang siya patayin nito kung talagang ang kaya nitong gawin iyon sa kanya. Bumalik ang eksena kay Guangxi kung saan sinabi nito na tila ba may kasamang pagbabanta na kapag hindi parent sinabi ng ating bida kung nasaan ang ultimately mysterious tree ay kanyang pagpipira-pirasuhin si Liang Kankan sa harap mismo ng ating bida. At dahil nga sa mga tinura ni Guangxi ay animoy nagalit na nga ang ating bida dahilan upang maisipan na nga niyang gawin na umpisahan na ang battle sa pagitan nila. At maya-maya pa nga ay nagbigay na ng isang hudyat ang ating bida dahilan upang magsisugudan na ang kanyang mga kasama. At dito na nga nag-umpisa ang kanilang laban na nagmimistulang isang gyera dahil sa mga malalakas na pagsabog na nangyayari sa pagitan nila. At makikita nga rin na may unti-unting power energy na lumalapit sa mga tauhan ng Black Turtle Bio hanggang sa ang mga ito ay matamaan nga at ayon nga sa isa na ang atakeng ito na ginagamit sa kanila ay isang atake ng taong duwag dahil sa ito ang kaparaanan na ginamit. At kasabay nga rin ang pagsulpot ni Lu Jiaofeng sa tabi ni Liang Kankan upang sabihin na nandirito na siya. At habang hawak-hawak nga ni Lu Jiaofeng si Liang Kankan ay sinasabi nito na nagawa na niyang makapaslang ng isang General of Demon Cultivators among thousands of cultivators. At habang unti-unti nang inaangat ni Lu Jiaofeng si Liang Kankan ay dagdag pa nitong sabi na madali lang para sa kanya na iligtas si Kankan mula kay Guangxi. At dahil nga sa nagawa ng makuha ni Lu Jiaofeng si Liang Kankan ay sinabi ng ating bida na napakahusay naman ng ginawa nitong pagsadyab. At ayon naman sa mga kasama ng ating bida ay mabuti pang tapusin na nila ang Black Turtle Bio sapagkat ito na ang tamang pagkakataon para doon. Dagdag pa ng isa sa mga kasama ng ating bida na napapaligiran na nila ang Black Turtle Bio kaya kung susuko na agad ang mga ito ngayon ay bibigyan nila ang mga ito ng chance na mabuhay. At muling bumalik ang eksena kay Guangxi at tinanong si Lu Jiaofeng kung ito ba ay nagmula sa Lu family. At sa isip-isip rin ni Guangxi ay ano kaya ang nangyayari sapagkat papaanong nagkaroon ng ganung lakas ang ating bida at kung papaanong nahingi ng ating bida ang tulong mula sa Lu family at sino naman kaya ang matandang lalaking iyon sabi pa ni Guangxi na siya ay natatakot dahil baka ang matandang iyon ay narating na ang level of Xuan Tianzhao at bakit sinusunod nito ang mga utos ng ating bida. At maya-maya pa nga habang tumutulo ang luha ni Liang Kankan ay patuloy ito sa pagpapasalamat sa ating bida. At nagpakilala na nga si Lu Jiaofeng sabay sabi nito kana Guangxi na mas mabuti pang sumuko na ang mga ito. At iniisip pa rin ni Guangxi kung sino nga kaya ang matandang iyon at kung bakit ito ay napakalakas sapagkat nagawa nitong kuhain si Liang Kankan ng ganun kabilis at nagawa rin nitong makapaslang agad ng ilan sa kanyang mga tauhan. Sa isip rin ni Guangxi ay kailan naman kaya nagkaroon ng isang powerful master ang Lu family dagdag pa niya na siya ay nangangamba sapagkat baka ang lakas na meron ito ay gaya ng lakas na meron si Xuan Tianzhao. Sabi rin ni Guangxi na kung hindi ba nag-iisip ng tama ang ating bida sapagkat nagawa niyang magsama ng mga masters para makipag-deal sa kanila para lamang sa isang lalaki sabi pa ni Guangxi na suhestyon niya na mabuting pag-isipan ng ating bida pati ng mga kasama niya kung ano ang kanilang mga binabalak sapagkat oras na nagsimula sila ng away ay sina Guangxi naman ang tatapos dito.
Ngunit nagsalita rin si Lu Jiaofeng at ayon rito ay ang lakas ng loob ni Guangxi upang bulihin ang Lu family habang siya ay abala sa isang closed-door cultivation. Sabi pa nito na hindi pa kwalipikado si Guangxi upang pagsalitaan siya ng kung ano-ano kaya mas mabuti pang sabihin na lang ng mga ito kay Zuan Tianzhao na lumabas na at magpakita. Sabi pa ni Lu Jiaofeng na sa ganung kalagayan ay tatapusin na niya ang lahat ng Black Turtle Bio ngayon ding araw na ito. At may biglang ang umimik na mula sa itaas ng bundok at ayon rito ay sino ba ang umiinsulto sa kanya habang siya ay wala. At sabay nagpakilala rin ito na siya si Zuan Tianzhao. At makikita nga na natuwa sina Guangxi dahil sa pagdating ni Zuan Tianzhao at ayon pa rito sa wakas ay hindi na rin sila matatakot pa sa Lu family sapagkat nakarating na ang kanilang Master Zuan. At maya-maya pa nga ay makikitang tila ba nag-iba ang aura ni Lu Jiaofeng sabay sabi nito sa kanyang mga kasama na sila na lamang muna ang bahala rito sabay bigla siyang lumipad pataas at sinabing babalik din siya agad. At habang unti-unti itong lumalapit kay Zuan Tianzhao ay sinasabi nito na ang lakas naman yata ng loob ni Tianzhao upang tawagin ang kanyang sarili na isang master gayong ito ay hanggang sa final core formation stage lamang ang narating. At bigla nang nagsalpukan ang dalawa. Habang sa kabilang banda naman ay naligot na nga ang lubod na nakatali kay Liang Kankan dahilan upang bigla itong bumagsak at mapatama sa mukha ng ating bida na animoy isang unggoy habang umiiyak. Sabi pa ni Liang Kankan na sobra siyang nagpapasalamat sa ating bida kaya naman gagawin niya ang anumang ipagagawa sa kanya ng ating bida. At sumang-ayon na nga lamang ang ating bida sabay sabi niya na unahin na lang muna nila na makipag-deal sa mga ito. Sabi pa niya na wala na siyang ibang bagay na ikinagagalit na higit sa pananakit ng iba sa mga taong importante sa kanya. Sabi pa ng ating bida na sa kanyang previous life dahil sa kanyang kahinaan ay hindi niya magawang mailigtas ang maraming taong mahalaga sa kanya na nagdulot sa kanya upang kanyang pagsisihan. Dagdag pa ng ating bida na sa buhay niya ngayon ang sinumang magtatangka na manakit sa mga importanteng tao sa kanya ay agad niyang papaslangan. At bigla nang lumipad pataas ang ating bida sabay sabi niya na siya na ang bahala kay Guangxi at sinabihan niya rin ang kanyang mga kasama na ang mga ito naman ang bahala sa ibang mga tauhan ng Black Turtle Bio. Maging si Lu Yanzi nga ay handa na rin upang makipaglaban at sabi pa niya na ang Black Turtle Bio ay nagawang bulihin ang kanilang pamilya sa loob ng maraming taon kaya naman ito na ang chance nila para makapag-hegant. At nagsimula na nga silang sumugod upang paslangin ang lahat ng mga kalaban. Habang nagmimustula nga silang mga ibon na lumilipad na animoy agawan sa pagsalakay sa mga kalaban ay ayon sa isa na ito na ang tamang oras ng Lu family upang maibalik nila ang dating kapangyarihan na meron sila. Sa bandang ito naman ay makikita ang isa sa mga kalbong tauhan ng Black Turtle Bio na natama na nga ng sandata ng mga kakampi ng ating bida. Dahilan upang magpulansita ng mga dugo nito hanggang sa tuluyan ng bawian ng buhay. At dahil nga sa mga nangyayaring ito ay lalo nang nanggalaiti sa galit si Guangxi at inutusan nito ang kanyang mga tauhan na paslangin ang mga kasama ng ating bida bilang ganti sa pagpaslang sa mga elites ng Black Turtle Bio. Sabi pa ni Guangxi na pagbabayaran niya ang ating bida sa lahat ng ito. Lalo na nga ring nagalit ang ating bida sabay sabi nito kay Guangxi na dahil sinasaktan nito ang mga taong mahahalaga sa kanya ay papaslangan na niya ito ngayong araw mismo. At nagsugudan na nga ang dalawa sa isa't isa at makikita nga rin na tila ba nagiging bato ang mga braso ni Guangxi at ayon rito ay kasing powerful niya ang isang cultivator na nasa isang core formation stage. Sabi pa nito na hindi deserve ng ating bida na maging kalaban niya. At habang nagtutunggali na nga ang dalawa ay sabi ni Guangxi na babaliin nito ang lahat ng buto ng ating bida bilang paghihigant para sa kanyang mga tauhan. Ngunit para sa ating bida naman ay ito na ang perfect timing at muli silang nagsapakan habang makikita na ang ating bida ay tila nga chill na chill lang habang si Guangxi naman ay takang-taka kung bakit ang lahat ng kanyang suntok ay kayang maiwasan ng ating bida hanggang sa parehas na nga nilang matamaan ang isa't isa dahilan upang pareho silang mapatalsik. Ayon kay Guangxi ay tila babaliw na ang ating bida sapagkat pinili niyang mag-hand-to-hand combat sila. At dahil nga sa pagtalsik ng ating bida ay napabaon siya sa bato-batong bundok dahilan upang bigla na lamang tinawag ni Liang Kankan ang kanyang pangalan dahil sa pag-aalala at pagkagulat sa nangyari sa kanya.
Sabay sabi rin ni Kwang Shi na gaano ba ka-ignorante ang ating bida para di malaman na ang katawan niya ay specially transformed by the technology of Black Turtle Bio kaya naman napabaon siya dahil sa suntok ni Kwang Shi. Habang pinapakita nga ni Kwang Shi ang katawan nito na transformed by the technology ay sinasabi nito na kaya nitong mapigilan ang atake ng Master of the Core Foundation stage. Dagdag pa nitong sabi na ang lakas naman ng loob ng ating bida upang makipaglaban ng head-to-head. Bumalik ang eksena sa ating bida kung saan ay makikitang safe at okay lang siya na parabang baliwala lang sa kanya ang lahat kahit na kanina ay medyo napabaon na siya. At sa isip-isip rin ng ating bida habang pinagmamasdan niya ang kanyang kamay ay ang Holy Heaven skill ay nangangailangan na muling maging tempered ngunit gayunpaman ay nakakaramdam pa rin siya ng kaunting kirot mula sa pagkakasuntok sa kanya. At pag-alit rin namang sinabi ni Kwang Shi na hindi siya makapaniwala na bakit hindi pa rin niya nagawang paslangin ang ating bida. At pabulusok ngang sumugod muli ang ating bida hanggang sa magkatamaan ulit sila at makikita nga ring patuloy lang sila sa paglalaban hanggang sa makastrike si Kwang Shi sabay sabi nito na buti na lamang at nakapaghanda siya bagaman kinailangan niyang magbayad sa pagpapagawa niya ng kanyang malabatong braso ay worth it pa rin naman sapagkat sa palagay niya ay mapapaslang na niya ang ating bida. Habang nakaupo naman ang ating bida at itinutulak ang bagay na nasa kanyang kalapit ay ayon sa kanya ay napakahina naman ni Kwang Shi dahil di siya masyadong naaano ng mga atake mula rito. At ngayon nga ay makikitang pasugod na naman ang ating bida gamit ang buo niyang lakas habang si Kwang Shi naman ay gulat-gulat dahil napapaisip ito kung ano kayang klase ng skill ang ginagamit ngayon ng ating bida. Hanggang sa tumama na nga ang malakas na suntok ng ating bida kay Kwang Shi sabay sabi ng ating bida na hindi siya naniniwalang hindi niya mapapaslang ang pangit na si Kwang Shi. At makikitang nagkandaluhod na sa lupa si Kwang Shi dahil sa lakas ng atake ng ating bida sa kanya. Ngunit sabi pa rin ni Kwang Shi na dapat ay patay na ngayon ang ating bida dahil ang kanyang suntok na iyon ay ginamitan niya ng kanyang buong mechanical and physical energy kaya dapat ay hindi yun napigilan ng ating bida. At habang makikita nga na tila balumbay na si Kwang Shi habang nakaluhod ito ay sinabihan ito ng ating bida na kung iyon lang ang lahat ng kayang gawin ni Kwang Shi ay mabuti pang mapunta na lang ito sa impyerno. At dahil nga sa mga tinura ng ating bida ay katawa-tawang bigla na lamang nagsilabasan ang mga luha ni Kwang Shi pati na rin ang kanyang mala number 11 na sipon sabay sabi nito na bakit hindi man lang niya magapi at mapaslang pa lang ang ating bida. Makalipas ang ilang sandali ay lumipat naman ang eksena kay Lu Jiaofeng kung saan ay patuloy pa rin ang paglalaban nila ni Zuan Tianzhao na makikitang puro pagsabog ang nagaganap sa pagitan ng dalawa sabay biglang pasiga na sinabi ni Lu Jiaofeng na maaari nang magpahinga habang buhay si Zuan Tianzhao. At iyon na pala ang katapusan ng buhay ni Zuan Tianzhao na makikitang nakalatag na sa lupa habang sinasabi pa ni Lu Jiaofeng na siya ang nakapaslang rito. Dagdag pang sabi ni Lu Jiaofeng na ang sinumang susubok upang muling lumaban ay magagaya sa sinapit ng kalbong si Zuan Tianzhao. Sa kabilang banda naman ay makikita sina Lu Yanzi Ox King Hercules at Silver-Winged Mars na magkakaharap. Kung saan sinabi ni Lu Yanzi sa dalawa na ang Black Turtle Bio ay tuluyan na ngang bumagsak kaya tanong rin niya kung lalaban pa rin ba ang mga ito. At sumagot naman kaagad si Silver-Winged Mars at sabi nito na mga baguhan pa lamang sila sa Black Turtle Bio kaya naman sumusuko na sila at willing rin sila na makisali sa Lu family at handang sumunod kung anuman ang ipagagawa sa kanila. Maging ang mga natirang tauhan ng Black Turtle Bio ay nagsiluhura na rin at sinabing willing din sila upang sumuko na. Sabi naman ni Lu Yanzi na siya ay nagagalak sapagkat ang mga ito ay sensible at kung talagang ang sincere ang mga ito na maki-join sa kanila ay kakalimutan na nila ang mga naging alitan nila at ituturing ang mga ito ng maayos. At habang nakalupagi nga si Kwang Shi sa lupa ay kanya nang inamin na siya kasama ng buong Black Turtle Bio ang natalo at hindi nagtagumpay sa naganap na laban sabi pa ni Kwang Shi na gayunpaman ay hindi siya dapat paslangin ng ating bida sapagkat ang anak niya ay isang disciple of Shushan Sword Sect. Sabi pa ni Kwang Shi na wala siyang talent pagdating sa spiritual practice ngunit ang kanyang anak ay sinabihan siya upang sumali sa Black Turtle Bio kaya naman nagkaroon siya ng cultivation of the core formation stage.
Sabi pa nito na kung narinig na ba ng ating bida ang tungkol sa Shushan Sword Sect, ito ay isang real practice sect at ang power nito ay sadyang malayo sa imagination at iniisip ng tao. Dagdag pang sabi ni Kwang Shi na oras na pagbuhatan siya ng ating bida. Ang lahat ng taong related sa ating bida ay malalapit sa tiyak na kapahamakan at maaari pang mapaslang. At ayon naman sa ilang miyembro ng Lu family ay kung talagang ang anak ni Kwang Shi ang disciple of Shushan Sword Sect ay totoong maaari silang mapahamak. Sabi naman ng isang lalaki sa ating bida ay pakawalan na lamang si Kwang Shi sapagkat baka hindi nila kailangang makipaglaban sa Shushan Sword Sect. Sabi naman ni Lu Jiaofeng na ang Shushan Sword Sect ay merong history of thousands years na kung saan rito ay mayroong isang supernatural man at ang taong ito ay thousands of times na mas higit na makapangyarihan kaysa sa isang master. Dagdag pang sabi ni Lu Jiaofeng na ang practice sects na nabanggit ni Kwang Shi ay madalas magtago ng kanilang mga kasalanan kaya dapat lamang na ito ay isaalang-alang nilang mabuti. At nakisabat naman sa usapan si Kwang Shi sabay sabi nito na mabuti naman daw pala at sila ay natatakot. Sabi pa nito na ang ating bida ay kasing hina lang ng isang langgam kung ikukumpara sa Shushan Sword Sect. Dagdag pang sabi ni Kwang Shi na hayaan na lamang siyang makaalis at kanya nang kakalimutan ang lahat ng nangyari at habang sinasabi nga ni Kwang Shi ang mga katagang ito ay makikitang ang sandata ng ating bida ay mabilisang lumalapit sa may bandang kaliwang balikat nito. At dahil nga sa sandatang tumama kay Kwang Shi ay naging sanhi ito upang bigla na lamang maputol ang kanyang braso. At nang matapos ngang maputol ang braso ni Kwang Shi ay tinusok pa ito ng ating bida pababa sa lupa habang sinasabi niya na wala na siyang iba pang ikinagagalit maliban na lang kung gagamitin ang mga taong malalapit sa kanya para siya ay takutin at pagbantaan. Sabi pa ng ating bida na wala lang para sa kanya ang Shushan Sword Sect sapagkat si Kwang Shi ay basta lang naman merong kaugnayan sa disciples nito. Sabi pa niya na kahit pa maging anak si Kwang Shi ng leader ng Shushan Sword Sect ay wala siyang pakialam at papaslangan niya pa rin ito. Bumalik ang eksena kay Kwang Shi kung saan ito ay makikitang nganganganga na at nagkakang-iiyak na sa sakit dahil sa pagputol ng ating bida sa braso nito. At dahil nga sa ginawang ito ng ating bida ay tila ba nabigla si Lu Jiaofeng pati na rin ang iba pa. At sa isip-isip ni Lu Jiaofeng ay bakit ang isang lalaki na 17 anyos pa lamang ay napaka-confident na upang gawin ang bagay na ito. Sabi pa ni Lu Jiaofeng na hindi kaya ang ating bida ay merong strong background sapagkat wala man lang siyang pakialam tungkol sa Shushan Sword Sect. Lumipat muli ang eksena sa ating bida habang nakaluhod sa harapan niya si Kwang Shi kung saan sinasabi ni Kwang Shi na ang anak nito ay lubhang makapangyarihan kaya naman kasama ng Shushan Sword Sect ay hindi daw umano hahayaan ng mga ito ang ating bida na makatakas at papaslangan din siya at maging ang kanyang pamilya ay pagpipira-pirasuhin rin. At maya-maya pa nga lang ay muli na namang pinutol ng ating bida ang isa pang braso ni Kwang Shi habang iniisip niya na ang lakas naman ng loob ni Kwang Shi upang siya ay takutin. Sabi pa ng ating bida na matapos siyang muling isilang ay hindi pa siya pumapaslang ng tao ngunit siya ay nagawa lamang underestimate ni Kwang Shi. At nang akmang muling lalapitan ng ating bida si Kwang Shi ay sinabi nito na kapag pinaslang siya ng ating bida ay parehas silang mapapaslang. Sabi pa ni Kwang Shi na ayusin na lamang nila ang lahat at kanyang pinapangako na hindi na niya guguluhin pa ang ating bida kaya naman kung pwede sana ay pakawalan na siya. At sinabi naman ng ating bida kay Kwang Shi na huli na para humingi pa ng awa at makiusap ito sa kanya. Kaya naman maya-maya lang ay tinuluyan nang ang saksakin ng ating bida si Kwang Shi dahilan upang magpulansitan ang mga dugo nito. At makikita nga rin ang lubhang pagkagulat ni Lu Jiaofeng dahil sa ginawa ng ating matapang na bida. Sabay sabi rin ni Jiaofeng na bakit pinaslang ng ating bida si Kwang Shi gayong anak nito ang disciple of Shushan Sword Sect. Dagdag pang sabi nito na oras na ma-involved sa kanila ang Shushan Sword Sect ay paniguradong masasangkot sila sa matinding trouble. Maging si Liang Kankan nga rin ay nagulat kung bakit tinuluyan ng paslangin ng ating bida si Kwang Shi. Sabay napaisip ito ng mabuti at makikitang ang biglang natutuwa na rin ito dahil sa ginawa ng ating bida sa kalaban nila na ng hostage sa kanya. Sabi pa ni Liang Kankan na dapat siyang matuto mula sa pagka-decisive ng ating bida. At maya-maya pa nga ay makikitang tila ba may dinudukot ang ating bida mula sa dibdib ni Kwang Shi.
Hanggang sa tagumpay na nga niya itong makuha. At habang ito ay kanyang pinagmamasdan ay sinasabi niya na ang Black Turtle Bio ay labis na kasumpa-sumpa sapagkat itinanim ng mga ito ang 5-element seed sa loob ng mechanical body ni Guangxi upang mag-provide ng energy, ngunit gayunpaman ay nangangahulugan rin ito na ang kanyang anak na babae ay hindi maaaring hamakin. Sabi pa ng ating bida na hinayaan lamang ng anak ni Guangxi ang Black Turtle Bio na kuhain ang isa sa mga mahalagang bagay ng ganun lang kadali. Sabi pa niya na puwersahan ding transform si Guangxi ng anak nito mula sa pagiging isang ordinaryong tao upang maging isang lalaking merong strength close to the core formation stage. Dagdag pang sabi ng ating bida na kung sino man ang anak na iyon ni Guangxi ay hindi ito dapat makigulo sa kanya. At nang isinilid na nga ng ating bida sa bote ng kanyang mga koleksyon ang nakuha niya mula sa dibdib ni Guangxi ay ayon sa kanya ay nakuha na niya rin sa wakas ang ikatlo sa 5-element seed. Sabi pa niya na kapag nakuha na niya ang natitira pang dalawa ay mabi-breakthrough na niya ang perfect foundation stage. At maya-maya pa nga ay sinabi ni Lu Jiaofeng sa ating bida na siya ay nakagawa ng malaking contribution sa pagpuksa sa Black Turtle Bio na matagal ng call-ita ng Lu family, kaya naman kung ang ating bida ay meron pang karagdagang requests ay sabihin lamang sapagkat ang Lu family ay nalulugod na muling tumulong. Ngunit sagot naman ng ating bida na iyon ay isa lamang nilang deal at ngayon nga ay nagawa na nilang makuha ang kani-kanilang kagustuhan, kaya siya ay natutuwa, sabay nga nun ay nagpaalam na rin siya. Sabi naman ni Lu Jiaofeng ay kung gayon ay wala pala silang pagkakautang sa kahit na sino, sabay nagpaalam na rin ito at sinabing meron pa siyang mga bagay na kailangang gawin. At habang patuloy nga sa pag-alis ang ating bida ay makikita naman si Liang Kankan mula sa kanyang likuran na makikitang kumikirot pere ng sugat mula sa binti nito at kung saan rin ay nagagahol na itong nagpapahinte mula sa ating bida dahil nga sa ito ay hirap lumakad. At habang tinitingnan lang sila ng angkan ng Lu family ay sinabi ng isang lalaki na napaka-brusco naman yata ng ating bida. At kaagad namang sinabi ni Lu Yunzi sa kanyang mga tiyuhin at ancestor na style lamang ng ating bida ang pagiging brusco, kaya sana ay patawarin na lang siya ng mga ito. At maya-maya pa nga ay inutusan na ni Lu Jiaofeng ang kanyang mga tauhan upang kolektahin ang katawan ni Guangxi upang ito ay mailibing ayon sa highest standard of the Lu family. At iniisip rin ni Lu Jiaofeng na bago matukoy ang pinagmulan ng ating bida ang Lu family ay dapat magkaroon ng 2 strings para sa kanilang bow. Makalipas ang 3 araw ay lumipat naman ang eksena sa kanilang school, kung saan ang ating bida kasama ni Liang Kankan ay pinagtitengginan at pinag-uusapan ng ibang mga estudyante, at sabi nga ng isa ay sa wakas ay nagpakita na rin ang ating bida. Sabi naman ng isa ay kanyang narinig na ang ating bida ay pinaghahanap na ni Long Lingtian sa buong paaralan. Ayon naman sa babae ay kung siya daw ang ating bida ay maghahanap na ito ng isang lugar na mapagtataguan. At habang tila ba nayayamot na ang ating bida ay makikita naman na tuwang-tuwa si Liang Kankan, sabay sabi pa nito na hindi niya inaakalang pareho sila ng school ng ating bida. Tanong naman ng ating bida ay bakit palagi na lamang siyang sinusundan ni Kankan at bakit di na lang ito bumalik sa klase. Sagot naman ni Liang Kankan ay dahil sa hinahangaan niya ng sobra ang ating bida kaya hiniling niya sa kanyang ama na siya ay ipatransfer sa school na ito kung nasan ang ating bida. Sabi ni Kankan ay ang ating bida ang kanyang nag-iisang hero, kaya naman simula ngayon ay susundan niya lagi ang ating bida saan man siya magpunta. At kaagad namang itinuro ng ating bida ang mga lalaking nasa likod ni Kankan dahil tinatanong niya kung sino ba ang mga taong kasunod-sunod ni Liang Kankan. Sagot naman agad ni Liang Kankan na ang mga lalaking iyon ay mga bodyguards na kinuha ng kanyang ama para siya ay bantayan dahil sa nangyaring pagkidnap sa kanya. At maya-maya lamang ay itinaas ni Liang Kankan ang isa niyang kamay, sabay pasiga nitong sinabi sa kanyang mga bodyguards na dahil sa ang ating bida ay itinuturing niyang boss kaya dapat ituring din ng mga ito na boss ang ating bida. Dagdag pang sabi ni Liang Kankan na kapag nakita ng mga ito si Zuhan ay dapat mag-hello ang mga ito sa kanya at dapat respetuhin gaya ng pagrespeto ng mga ito sa ama ni Kankan. At matapos ang mga sinabi ni Kankan ay kaagad ngang nag-hello at nagbigay galang ang mga bodyguards ni Liang Kankan sa ating bida. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan pang mangyayari. Kung merong magtatangka na naman na makipaglaban sa ating bida. Kung nagustuhan nyo ang ating video ay maaari kayong mag-iwan ng komento at paki-like and share na rin, then subscribe and hit the notification bell.